Nag-start po kayo sa water refilling station? Yes, ma'am. True story po ito. No? Kumikita ako dati noon sa pagbenta-benta ko ng equipment hanggang sa nakabili ako ng R1. Kung titignan niyo po yung history namin, parang si Alfred dati gumagawa lang ng deep well, nag-welding ng mga skid frame, from rags, from nothing. In-open ko yung tubigan ko, ito pa, bad luck pa daw, sabi nila. November 1. Technically, yung perang inutang ko, naibili ko pa ng galon, naibili ko pa ng pan-deliver. Ma'am, maniwala ka ba't hindi? Pinakiusapan ko tauhan ko, 150 pesos muna sweldo ko sa isang araw. Alam mo yung water station ko, sa ko ni-start, ma'am, sa bahay. Akala siguro ng iba, sir. Ano ka, sir? Anak mayaman? Hindi ah. There's a real good and inspiring story behind those trophy. Mga videos ko, wala naman daw kwenta yun, sir. Doon sa mga taong walang pangarap. Gusto mo mag-settle down, gusto mo magnegosyo, halika, note ka sa akin. Ituturo ko sa'yo kung paano. Kaya nga sabi ko, time will come. Pag ako nagnegosyo, magpapautang din ako. Tingnan nyo lahat, walang tubo yan. Maging-negosyo kayo ng tubig. Mag-experiment kayo kagaya ko. Marami kayong palpak na may experience. Honest to goodness, sasabihin ko sa yung totoo. Yung negosyong to medyo mahirap. Pero kapag nakuha mo yung sistema na sinasabi ko, para kang may minahan ng ginto. 2009 na po. Pagtungtong ng summer, basic po sa amin ng 6,000 up to 7,000 to 10,000 pesos daily. Kung sisimula mo yung negosyo mo ng tama, tama din yung mangyayari sa business mo. Kaya kung magkakamali ka ng investment sa machine, mali din na mangyayari sa business mo. Yung mga kaibigan ko po na sinasabi sa inyo ngayon, magaganda na rin buhay nila because of water station. And I'm proud na naging part ako nun. Actually, kahapon lang kami nanood. Galing kami Batangas. Sabi niya, punta tayo bukas. Naghahanap nga kami talaga. Don't worry, we will try to fix any problem po ng tubig niyo po ngayon. Sige. Okay, thank you. Yelo naman tayo next time. Sige po. Ingat po kayo sa biyahe. Ingat. Bye-bye. Thank you, boss. Package. Anay na nga talaga. Talagang hindi nagpaawa si Sir, ah. Nakailan tayo ngayon? May taga Batangas. May on the way pa, sir. Taga Batangas pa bukas. Taga Batangas pa. Naku, nakakahiyang umalis. Kasi nung ano pa sila, sir, March. Yun. Boss, thank you so much. Maraming salamat. Sa kabila ng maraming nag-install, dito ka pa nagpa-install. If you don't mind, sir, dating driver ka ng water station, dating operator? Kaya alam mo talaga kumikita, sir. Kasi lahat ng remit, ikaw ang bilang mo yung bote. Ang water station, di ba ikaw, nasubukan mo na. Minsan Monday, malakas. Kunyari, 500 container o 300 container. Pagdating ng Tuesday, halos wala. Kasi na-deliver na lahat. Mali kasi yung strategy. Dapat ang diskarte, yung Tuesday, kung wala na masyadong customer ng Tuesday, dapat may magmamarket para lumakas yung Tuesday. Kukuha ng isang area para market mo yun for Tuesday. Oo. Kasi akala nila, pagka nagpa 500, okay na yan. Hindi nila alam, yung 500 container na yon, isang araw lang yon. Bukas, konti. Kinabukasan, medyo mayroon na ulit. Kasi naubos na yung deliver ng Monday eh. Tapos, pasok ulit ng Thursday, ang lakas. Ganun ano? Oh. Ang kulang doon, yung system. Dapat talaga, nai-organize ng maayos kung saan yung market mo ng Monday, ng Tuesday, ng Wednesday. Tapos balik-balik na lang yun. Kasi tansyado mo na yun, sir eh. Every other day o every 3 days, ubos yung tubig eh. So, babalikan mo ulit yun. Tapos sa atin sa Pilipinas, sir, nag-day off kasi ng linggo. Dahil di ka nag-deliver ng linggo, naipon yung linggo mo ng Monday. Sir, thank you so much again. Thank you so much. Wala na po pala kayong water refilling station. Technically, yes. Tinanggal ko na. Kahit masakit sa loob ko, ma'am. Kailangan po talaga nating mag-give way para sa iba. Masakit man sa loob ko, pero kailangan gawin. Kasi ma'am, ganito, no? Paano ako magiging water station manufacturer or provider? At the same time, kinakalaban ko yung mga kliyente ko. Anong klase kong negosyante? May taong nag-curse sa'yo, galit sa'yo yun. Sabihin nun, tinayuan kita ng negosyo, tapos kinalaban din kita. Sabi nga nila, wala kang delikadesa pag ginawa mo yun. Mabigat man sa loob namin, kasi ang water station po na yun ay dugo at pawis, pinaghirapan. Nag-start po kayo sa water refilling station? Yes, ma'am. Kumikita ako doon ng 700 bottles daily. Pero I need to close it dahil sa may nakakaaway na ako. Pero madami po kayong competition before pa? Oo naman. Before ako mag-start ng tubigan ko, manufacturer na yung mga parents ko. Ibang company nga lang sila, hindi sila Watermax. Yung mga na-installan nila, ako po yung nag-after sales. Ako yung nagsiservice. During those time, nakikita ko yung, bakit itong mga client ko, dati parang hikaho sa buhay, after 1 year, meron na.
Samantalang dati, hindi naman gano'n ang hanap buhay nila. Kasi ang nangyayari po, ako yung bumabalik sa mga kliyente ng mga kapatid ko, ng mga magulang ko. Napapansin ko na after 1 year, after 2 years, parang nakakapundar. Bakit kami parang ang tagal ng usad? Kami bilang manufacturer nung time na yon, kami ang tagal ng usad. Bakit itong mga customer ko ng water station, ang bilis ng pag-asenso? So yun yung time na yon. Sir, binata pa ako noon ha. Nung sinabi ko sa sarili ko, sabi ko, kapag nagkapamilya ako, nagkaasawa ko, magtatayo ako ng negosyo ko, water station. True story po ito, no? So nangyari, pagdating ko dito ng Pangasinan, isa po akong binata, syempre. May ipon konti, may isa akong kotse, may isang big bike. Kumikita ako dati noon sa pagbenta-benta ko ng equipment. Hanggang sa nakabili ako ng R1. Sinapit ko din po, ma'am, yung nangutang talaga. Kasi walang puhunan eh. Pero itinayo ko po na yun, ma'am. May machine na kasi ako na binili ko rin sa mga magulang ko na may piyesa. Kasi hindi po ako nanghingi eh. Kumbaga, binibili ko po. Hindi po ako yung nung nag-asawa tapos aasa sa parents na buhayin niyo yung pamilya ko. Hindi ganun. Kumbaga, talagang independent. Kasi sinasabi ko nga po sa inyo, independent na ako yung nag-start nito, ako yung nagpalago. Pero yung idea, nanggaling sa mga magulang ko. Sila yung promotor. Ang nangyari po, umiyak po ako ng sobra kasi nabenta na yung R1 ko. Yan ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Nawalan ako ng big bike. Pero hindi ako pumayag. Sa wala yung motor ko, hindi ako payag na wala akong motor. So, bumili ako ng maliit na motor. Pang service ko. Bumili po ako ng pan-deliver. Yung pinagbentahan ko ito ha. Itong water station po kasi, kailangan din po niya ng galon, tsaka building. So, doon ko ginamit lahat ang pinagbentahan ko ng big bike. Tapos, nabanggit ko rin sa inyo kanina, meron akong Honda Civic. Siyempre, dahil binata. Pumasok sa buhay may asawa, sir. Alabas na yung panganay ko. Gusto ko may ipon. So, gusto ko magnegosyo. Nabenta rin yung kotse ko, yung Honda Civic ko. Nawalan ako ng 4 wheels. Pero siyempre hindi ako papayag. Kaya ako binenta kasi kailangan ko ng pampuhunan. Kung titignan niyo po yung history namin, parang si Alfred dati gumagawa lang ng dipwell, nagwe-welding ng mga skid frame, from rags, from nothing. Nagtayo kami ng water station ni Mrs. Muntik pa niya akong hiwalayan. Kung narinig niya ngayon, maiyak yun. Muntik niya akong hiwalayan kasi nag-aaway kami because of financial, kapos. Nagdadaanan eh. Hanggang sa siyempre, nangutang eh. Hindi niya alam. Kala niya, masasama siya sa kumunoy ko. Kasi, sino ba naman po ang sasabihin mong kikita ka sa lugar namin, magbenta ka ng water station, tignan mo na may lugar namin hanggang ngayon. Oo nga. Nawawala ba kami? Kala mo, naliligaw kayo, di ba? Parang drylands, no? Sino ba naman ang nag-expect na may negosyong, tsaka bibili? Probinsya to eh. That time, sinong bibili sa inyo? That was 2008. Inopen ko yung tubigan ko, ito pa, bad luck pa daw, sabi nila. November 1, 2008. Tanda-tanda ako po kasi araw ng mga patay. Ma'am, wala naman akong choice at wala akong pakialam sa mga belief. Wala akong ngayon kasi nakakita ko ng opportunity, nangutang ako, kailangan kong bayaran yung utang ko. So wala akong pakialam sa number of opening, dapat number 8 yung opening. Wala akong pakialam dyan. That time, ma'am, alam mo, pagbukas ng negosyo ko, wala pang ang permit eh. Before Totoo. kasi hindi pa naman masyadong strict. Then November 1 na kasi. Honest to goodness naman ako, ma'am. Nag-apply ako ng permit sa munisipyo. Ang sabi sa akin ng taga-munisipyo, sa January ka na mag-apply kasi November na eh. Ang bait ng munisipyo namin. November, December, expired na ulit. Sabi niya, sir, kuha ka na lang muna ng barangay permit. Tapos pakita mo sa akin yung water analysis nyo kung pasado kayo. And then, ang bait nga. Ang bait ng munisipyo ng Alcala. Hello po sa mga taga-munisipyo ng Alcala. Ang bait, sir. Hindi muna ako pinakuha ng permit. Technically, yung perang inutang ko, naibili ko pa ng galon. Naibili ko pa ng pan-deliver. Alam nyo po yung Honda Dream 50? Timo, hindi nyo alam yun, ha? At ang mahilig sa motor eh. Honda Dream 50, alam mo yan? Yung motor na yon, yun po yung dalawa yung upuan. 50cc. Naku, madali, mabagal. Tapos yun po, panghakot ng kalakal ng biyanan ko. Kasi walang puhunan eh. Kinakaan. Parang kolong-kolong. Just to start, dahil wala pa kaming kasakyan, yun ang gamit namin. Alam mo, may istorya po yun. Papasok kami dyan sa subdivision. Hindi, ayaw kami papasukin ng guard. Akala magkakalakal kami. Magmamarket ako ng tubig, ayaw ko papasukin. Inabot ko yun. Ang sa atin kasi ganito eh, nahihiya ka dahil pangit yung pan-deliver mo. Marangal yung negosyong tinatayo mo, malinis yung tubig na bibenta mo. Ano ikakahiya mo? Ako po, naging-negosyo ako, gusto ko na maayos. Sabi ko nga, kung ikukwento mo sa maalaala mo kaya yung story namin, maraming ma-inspired din sa kwentong yan. One time, iyak ako kasi wala akong benta. Nakita niyo yung lugar namin. Nag-remit ako sa asawa ko, 150 pesos. First remit ko sa kanya. That time, 30 pesos ang tubig eh. 35 ang deliver ko, 30 ang walk-in. May picture ako nun, ma'am. Ayaw ko ipakita sa inyo ebidensyang yun. Remit ako kay misis ko, 150 pesos, resibo pa. Ng pigar-pigar. Pinakain ko po yung tauhan ko na nakasama ko mag-deliver. Dito po, sa Pangasinan, pag kumain ka ng pigar-pigar, yun po yung special. Tapos, nagalit siya sa akin. May utang tayo, dami nating utang. Tapos, ginastos mo pa yung unang benta mo.
Pray lang ako na aayos ng lahat. Ang reason kung ba't ko ginastos yung perang yon, nilibre ko yung mga tao ko. Ang sabi ko sa nila, tulungan nyo muna ako ngayon, ang pasahod ko sa inyo, wala pa sa minimum talaga. Mga barkada ko lang din naman. Hindi naman ako taga rito taga Bulacan ako Nabarkada ko lang dito yun. Ma'am, maniwala ka ba't hindi? Pinakiusapan ko tauhan ko, 150 pesos muna sweldo ko sa isang araw. Hindi ako nahihiya na sabihin nyo nang may kaso ako sa Dole nun. Pero hindi naman kasi tinanggap usapan po, totoo po talaga. Wala po talaga akong pampasahod. Pinakiusapan ko lang. Alam mo yung water station ko sa Coin Start, ma'am, sa bahay. Yung parking ko, ma'am. Yung bahay po na yun, nandyan, pag pinasyal ko kayo doon, ay dating bodega po ng sibuyas ng Benangko. So ginawa ko, sabi ko, mami, gusto ko, kahit na pangit yung bahay na yun, sabi ko, pakiusapan ko muna si mama o si papa na pahiram mo na sa atin yung bodega. Pinahiram yung bodega. Eto, walang renta. Ayun na maganda. Pero ipapagawa ko. Pinaganda ko yung harap. Makita mo, andyan pa yung bahay. Dinivelop namin yung harap lang ang pinaganda. Yung likod pangit yun. Pero malinis. Kasi si Mrs. Ella, malinis sa katawan, malinis sa bahay. Talagang sobrang linis niya. O anong nangyari po niyan, ma'am, pag-deliver namin ng galon kinabukasan, dala-dala ko ulit yung Honda Dream 50. Nakabenta na po ako ng 200, 300. Tinutulungan na ako ng tauhan ko. Sabi ko, tiis lang. Lalakas din yung negosyo natin. Tapos, ginagawa ko, nagsusubi ako, kumukupit talaga ako sa wife ko. Sabihin ko, eto ka ako, pre, pang-inom natin. Pakisama Kasi ang liit ng pasahod mo Wala ka sa minimum, tapos wala kang papakisama. Ang kapal naman ng mukha mo, pre. Kailangan mong makisama. So, kukupit akong ganyan. Yung number 1 tauhan O di yung tauhan ko. Dapat maganda pa. Maganda pa kasama mo. Kasi yun ang gagawa Yes. Hindi lang yun. Kakasama nila akong tumutulong. Kasama nila ako nagtatrabaho. Hindi ako umaasa na sila lang. Kung ano yung hirap mo, doble hirap ko. Kung nahirapan ka, doble sa akin. O, ito na, sir. Ma'am, kaya ko naikwento kasi tinanong nyo Oo Parang mariyon din sila. Para at least ma-inspired ko din kayo, di ba? Or somehow, makatulong, baka sakali. Para hindi masabi sa akin na kaya ka umasenso dahil sa meron ka na. Wala po talaga. Akala siguro ng iba, sir. Ano ka, sir? Anak mayaman? Hindi Hindi ako magiging Alfred Watermax pag hindi ako dumaan sa baba. Mas maganda yung dumaan sa baba. Oo, hindi ko makukuha yung mga awards na yan kung hindi ako galing sa ilalim. There's a real good and inspiring story behind those trophy. Hindi ako magiging ganito kung hindi ko dinanas yun. Sir, may mga maling decision din kami na nagawa. Meron kaming mga utang na hindi nabayaran, dinimanda kami. Natural yun, didimanda ka. Pero syempre, hindi ako payag. Bayaran mo. Susolusyonan. Gagawa mo ng paraan. Yun yung mag-motivate sa'yo na bayaran mo. Huwag mong tatakasan. Makiusap ka, kumare, pero wag mong tatakbo. Kasi pag tinukbuhan mo, liliit mundo mo. Yan ang natutunan ko sa pag-inegosyo. Yung mga supplier ko ngayon, dati nag-start ako, yes, tumatalbog check ko sa kanila. Hindi ako nahiya. Kasi babayaran kita. Na-delay lang talaga yung collection ko. Kaya ako pag nakikita ko ng mga supplier ko, ay, saludo, sir, paano mong ginawa yan? Nangyari pa ganito, no? Una, kami yung nangungutang, hanggang sa nagpapautang. So, doon mo tayo sa nag-i-deliver ng tubig, ma'am. So, marketing. Nakasarapan sila sa lasa ng tubig ko. Hanggang sa lumakas yung negosyo ko. Hanggang sa na-invite na po ako sa mga barangay. Pero hindi demanda, ha? Nilecture ko po yung tubig ko kung bakit kailangan mong bumili ng tubig sa akin. Dedemo ko sa iyo kung bakit dapat kang bumili ng tubig sa akin. May mga competition na kayo dito. Marami na, ma'am. Pero hindi nila kaya yung ginagawa kong marketing. Marketing is the key. Sabi ko nga sa'yo, pangit yung pan-deliver ko Nakaipon ako ngayon. Si Alfred Watermax na puro utang nakaipon po. Ma'am, nakaipon. Nag-promo ang Nissan Navara. 99,000 pesos down payment, all in. May 100 kaya ako rito. May sukli pa ako. May sabi pa naman Bili tayo Navara. Approve. Paglabas po na yun, ma'am, pan-deliver ko lang po ng tubig yung Nissan Navara. Ngayon, yung binabawal pumasok ng subdivision, sir. Saludo. No, sir. ID, sir. ID. Unang-una ID pa Pero nung kilala na, sir. Wala nang hiningi. Homeowners na Owners. Nung sumasaludo na. Pero nung time na yon, hindi pa. ID muna, ID. Pass muna. Tapos, yan, hindi papasok na. Dala-dala ko tubig talaga. Makita mo yung Navara ko nun, gumaganon yung tubig talaga. Kasi yung tubig, pag naipit na ganon, umaawas Tapon sa likod. Pag nabol na ganon, losses mo na. Hanggang sa, mga tricycle, gumawa na kami. Kumbaga, kung ano yung mga pangit na na-experience namin sa negosyong tubig, ma'am, sinusolusyonan natin. Napansin mo yung palagi sinasabi, amin nangyayaring gantong sitwasyon. Pero hindi ako papayag. Susolusyonan natin. Palaging ganon ng tirada. Lagi yung pinapanood. Yung mga videos ko. Wala naman daw kwenta yun, sir. Doon sa mga taong walang pangarap. Pero kung nangangarap po kayo, nakikita nyo, gusto nyo umayos yung buhay, maintindihan nyo sinasabi ko. Kaya nga sabi ko, ang nanonood po sa akin, hindi bata Yung may interest talaga. May interest. Gusto mo mag-settle down, gusto mo magnegosyo, alika, nood ka sa akin. Ituturo ko sa'yo kung paano. Kung ako galing sa baba, kinaya dito sa Pilipinas na hindi ako nag-abroad, kaya mo rin yun. Kami nga po, araw-araw, sinisingil kami ng Bombay. Hello? Is this Alfred? Kailan mo babayaran utang mo?
Utang lang yun. Walang nakukulong sa utang. Not unless tinakasan mo. Pag tinakasan mo, nakukulong ka dyan. Pero kapag di mo tatakasan, makikiusap ka lang. Kung may natabag kang konti, maghulog ka ng konti. Para may panggasolina naman yung kolektor. Kaya sabi ko sa sarili ko, ma'am, ito. Pag nagtayo ako ng negosyo at ako naman ang yumaman, pag nagpautang ako, walang interes. Tignan mo po yung mga package ko, walang interes. Kasi galing ako dyan. Alam ko kung gaano kahirap magbayad. Na nagbabayad ka naman, ba't di nababawasan yung principal? Nagbabayad ka, bakit hindi nababawas yung utang mo? Alam ko yan. Kaya nga sabi ko, time will come. Pag ako nagnegosyo, magpapautang din ako. Tignan nyo lahat, walang tubo yan. Kahit computin mo, sabihin mo, discount 30,000. Sir, hindi mo masabing tubo yan. Processing fee pa lang yan. Magkano inutang mo? 200,000? Pautangin kita, walang tubo. Ayun o. Pero makina. Yelo, negosyong yelo, gusto mo mangutang, negosyong yelo, pautangin kita, wala rin tubo. Ayun yung point ko, nasabi ko, pag nagnegosyo ko, ganyan ang gagawin ko. Kasi kapag nagpautang ka ng ang laki-laki ng tubo, parang hindi mo sila tinutulungan. Lalo mong binabaon. Binabaon kita. Kasi naramdaman ko po, galing ako dyan eh. Dahil nabanggit ko, nasarado na yung tubigan ko, di ba? Siyempre, yung tubigan na yun, sentimental sa akin yun. Doon ako nag-start. Doon ako natuto talaga. Natuto in a hard way. Kasi bakit? Wala nagturo sa akin. Swerte nyo, kasi dito kami, tuturuan namin kayo. O, yun yung kagandahan. Mag-negosyo kayo ng tubig. Mag-experiment kayo kagaya ko. Marami kayong palpak na may experience. Subukan mo, mag-DIY ka. I dare you. Ewan ko lang. Pati yung balbas mo, ubos yan. Kaya nga kahit malayo. Oh yes, kahit malayo pinupuntahan ako. Bakit? Kasi from the heart yung sinasabi ko, di kita lulukuhin dito. Honest to goodness, sasabihin ko sa yung totoo. Yung negosyong to medyo mahirap. Pero kapag nakuha mo yung sistema na sinasabi ko, para kang may minahan ng ginto. Pwedeng yumaman? Yes, pwedeng yumaman. Trabahin mo lang ng tama. Pero pwede ka rin mabankrupt kapag pinabayaan mo. Lahat po ng negosyo, kapag pinabayaan, nababankrupt. Kahit po ang relasyon. Hindi, sa atin po ito. Since galing nga tayo doon, kinukwento ko lang sa inyo kung paano kami nag-start. Wala naman pong instant na biglang yaman. 2009 na po, bumibenta na ako ng 1,500 daily. After 3 months, February, bumibenta na po ako ng 3,000 daily. Pagtungtong ng summer, basic po sa amin ng 6,000 up to 7,000 to 10,000 pesos daily. Dito na, malakas na yung tubigan ko. Truck na yung kumukuha sa akin. Yung mga kaibigan ko, sinabihan ako, bro, gusto kong matuto rin magnegosyo ng ganyan. Tayuan mo rin ako. Saan ba bibili? Ako na lang gagawa. So yun na. Start ako. Gawan ko yung tropa ko sa Basista. 2010. Ginawan ko siya, water station. Gusto pa niya, hati kami dahil takot mamuhunan. Sige, walang problema. Business venture tayo. Kumita, lumakas. Ayun, binili na yung share ko. Sa nila niya na yun. Pero kumita ako. Negosyo eh. Hanggang sa mga kaibigan ko din, ganun. Bro, ba't di mo pa karirin? Kasi itong tropa natin, dahil sa'yo, masenso. Yung mga kaibigan ko na naman, nag-start lang po sa mga friends. Hindi ko naman talaga intention talaga na magbebenta ako eh. Kasi nakita ko yung usad din ng negosyo ng mga magulang ko, mabagal. Eh bakit ako papasok dun? Eh itong negosyo kong tubig ay kalakas-lakas. Marami pa akong time magmotor. Actually ako po, hindi ko naman basta-basta kinukwento to. Ngayon lang. I think natanong mo lang ako ng tamang tanong. Tama lang siguro yung deliveries ng tanong mo. Kaya ako biglang ikinukwento sa'yo. Ako naman po, napansin mo sir, wala akong tinatago sa video ko. Pag mabuti ang itatanim mo, mabuti ang anihin mo. Yun ang natutunan ko sa buhay natin, sir. Imposible na mabuti tinanim mo, masama anihin mo. Hindi mamumunga ng orange ang mansanas. Priority natin, kung sisimulan mo yung negosyo mo ng tama, tama din yung mangyayari sa business mo. Kaya kung magkakamali ka ng investment sa machine, mali din ang mangyayari sa business mo. Kung nagkamali ka ng business partner sa machine na magtuturo sa'yo niyan, magkakamali ka rin talaga. Ang daming pasakali, yun ang kwento no? Pasok na rin sa negosyo eh. Yung mga kaibigan ko po na sinasabi sa inyo ngayon, magaganda na rin buhay nila because of water station. And I'm proud na naging part ako nun. Lagi ko kung sinasample yung taga Batangas na naging kaibigan ko si Sir Saldi. Hello Sir Saldi Rodegario. Ito po, pastol ng kambing sa kanila, Mabini, Batangas. Kung napapanood niyo po yun, nilabas ko sa vlog ko din yun, yung water station niya. Ay ngayon po, may ice plant na po siya. Ilan ang tubigan na bili sa akin na yun? 4 na machine na package na po nabili noon. Ay kung hindi po successful hindi po bibili ulit. Nag-start sa isa package 9. Lumakas sinupply nila mga resort doon. Hanggang sa 2, hanggang sa 3, tuloy-tuloy. Hanggang bumili na po sa akin ng mga ice machines. Kumbaga nagbabranch. Sabi niya, boss, ayoko lang pasukin talaga yung laundry kasi nakakahiya sa pinsan ko eh. May laundry yung pinsan niya eh. Kumbaga ganun yung tao, may delikadesa. Pangit naman yung sobrang greedy. Ngayon ito yan sir. Maging negosyo ka, naisip mo na yung negosyo. Habang hindi ka pa nauunahan ng pinsan mo doon, tayuan mo na. May mga advice ka po ba sa ano? Yung Actually, mga mapapasok mo yung mga resto? Ang pinaka the best to start this business is yung mga developing area. Yun nga. Kasi po kayo po yung magiging pioneer na business doon. Kayo po yung nauna. Although meron na mga 3, siguro 4 na water station. Mag-i-start ka ng negosyo, make sure yung the best na ilalagay mo. Yun nga, sabi niya din. Kasi tinanong ko din siya, sabi ko, ang lagi naman gusto mong kunin supplier. Ang dami namang gumagawang iba, di ba?
Kaya lang, mag-aalatsamba ka, tsaka mas mura. Hindi ganyan ang pyesa, hindi ganyan ang materyales. Baka mamaya masabi mo na lang, oh, di ba? Marami pong gano'n yung nag-start na ng negosyo. Meron po kami mga tinulungan, mga taga Manila din. Nag-start sa mura, sabi sa akin, ubos na rin yung kapital dahil naibili na ng isang machine. Nakiusap sa akin, noon mabait pa talaga ako nung una, sir. Sir Alfred, 50,000 na lang yung pera ko, ganyan. Wala na talaga akong ano. That time, 70,000 yung down payment ko pa noon. Pwede bang yung 20,000, 2 months to pay? Mabigyan mo lang ako ng maayos na machine. Pa-bankrupt na yung tubigan niya. Alam mo, ang investment po niya, yung galon niya nagkakawala na. Yung tricycle niya. Kaya po nangyayari po doon, yung tubig po, di mainom eh. Hindi masarap yung lasa ng tubig eh. O paano ka magmamarket nun? Paano ka magbebenta nun? Yung tubig mo lasang burak. Tubig mo lasang nawasa din, lasang may nilad. O paano ka magbebenta? Paano ka tatangkilikin ng tao? Ganito po sa negosyo. Kung ano yung stress mo, pag na-stress ka, ibig sabihin malaki kikitain mo. Pero sa una lang naman yun. Ang tao kasi, pag nasanay sa stress, nasanay na sa ganyan, bali wala na. Basic na yun. Tsaka the more na meron kang ini-invest na kapital, of course, mas malaki ang chances mo na kumita sa negosyong to. Ngayon po, magkano ng mga pasahod nila saan? Mag-base po kayo sa minimum salary wage ng DOLE. Kahit yung lugar, halimbawa. Of course, i-check niyo po yung lugar ninyo. Ay, kita mo na, sa online naman po eh. Okay ba sir yung may commission yung mga Hindi. workers? Bakit sir? Ayaw sabihin. Pero may daily salary sila. Good luck. Tingnan mo niyo po yung mga nag-commission basis ng mga water station. Diskarte nila yun eh. Hindi kita pwede sabihing mali yan. Iyon ang way mo para hawakan yung tauhan, para gustuhin niya yung negosyo, is pera. For me, hindi ganun eh. Sometimes kasi po, management pa rin po. Sabi mo nga, pakisama sa tao is the key. Sir, kahit na pinapasahod mo ng malaki yan, pero hindi mo sila na itatrato ng tama. Kahit anong laking sahod niyan, sir, iiwanan ka niyan. Dating delivery boy ko lang ng tubig, ngayon po, nag-i-install na ng water station. Mga tauhan ko po. Siyempre, yung mga dati ko pong tauhan, hindi ko po sila tinanggal. Delivery boy ko lang yon. Kumbaga, ma'am, pwede naman sila magtrabaho sa ibang kumpanya. Pero, pinili nilang mag-stay sa akin. Di ba si Jan? Delivery boy ko ng tubig yun, sir. Hanggang ngayon, nasa akin. Hindi ko siya tatanggalin kasi mabait siya eh. Marunong din siya makisama sa akin. Pinakikisamahan ko din siya. O, pero ngayon, hanggang ngayon, nasa akin siya. Kumbaga, dito sa akin, bigyan kita trabaho. Kumbaga, hindi ka magugutom sa akin. Kaya sila nangangamuhan kasi kailangan ibigay mo yung security sa kanila. Ito, si Lovely, kung di yan mabibigyan ng compensation ng tama, palagi mo tatagal sa akin yan. Mag-resign yan. Lalo kung ini-stress ko na yan. Tapos sir, kunyari, binumuli ka sa akin, tapos inaway-away mo na siya, mag-resign yan sa akin. Hindi nyo pwedeng awayin yung mga staff ko. Kasi pag inaway nyo yung mga staff ko, ako yung po-front. Aalamin ko yung reason, ano po bang nangyayari. Ayusin natin ang problema. Eh lahat naman po okay naman, di ba? Hindi pa naman sila nakatikim ng mura. Ang isa pang problema doon, may mga customer silang dati, meron na sa kanilang nagsosupply. Di ba? Dekada na nilang customer yan. O, bakit nilipat sa'yo? Anong strategy doon? Gusto may turo ko sa inyo? Sige po. Pirma tayo kontrata. Kaya siguro nag-isip na rin kayo magnegosyo. Yan yung mga deciding factor nyo. Bakit ba ako mag-o-open ng water station? Kasi yung water station sa lugar namin, hindi ganun kaganda ang service. Ilasang chlorine yung tubig. Taon-taon po, naglalabas kami ng mga bagong innovation sa kumpanya namin. There's a reason bakit ako dumaan sa newsfeed mo. Hindi naman ako nag-i-sponsor eh. Ibig sabihin, chosen ka.